Nanginginig ang iyong cellphone sa mesa ng workshop. Hindi kilalang numero. Prefix plus 3 mula Italia. Wala kang kakilala sa Italia. Hinahayaan mo lang itong tumunog. Nagpapatuloy ka sa iyong ginagawa. Pagpapalit ng langis sa isang delivery van. 20 minuto ang lumipas. Muli ang parehong numero. Napabuntong hininga ka. Nilinis ang iyong mga kamay sa isang basahan at sumagot. Baka naman kliyente ito. Oo, medyo tuyo ang boses mo kaysa sa inaasahan mo. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos isang mabagal na tinig na may timplang southern accent. Ikaw ba ang mekaniko sa industrial area? Yung nag-aayos ng mga commercial vehicles? Tumalon ang puso mo. Hindi mo alam kung bakit. Pero may isang bagay sa tanong na iyon ang nagpapakaba sa iyo. Oo, ako yon. Paano kita matutulungan? Kailangan kitang pumunta bukas ng umaga sa isang address. May fleet ako ng mga van na kailangang suriin. Dalhin mo ang mga kasangkapang para sa diesel at electronics. Pwede akong pumunta bukas ng hapon kung bibigyan mo ako ng detalye at bukas ng 8:00, ipapasa ko ang lokasyon. Click. Nakatitig ka sa screen. Anong bastos naman, naisip mo? Pero kliyente ay kliyente. Ang address ay isang industrial park sa labas ng Naples, medyo abandonado, kung saan iilang warehouse ng wholesalers at mga Chinese workshop na lang ang naiwan. Dumating ka gamit ang tool van mo at nagparada sa harap ng isang warehouse na walang karatula. 2 lalaki ang sumalubong sa iyo. Nakasuot sila ng pangkaraniwang damit sa trabaho, pero may isang bagay sa kanilang mga mata na sinusuri ka mula ulo hanggang paa na parang sinisikap nilang tularan ang bawat detalye. Pasok! Nandito sila sa loob. Sa loob ay may 6 na van. Puti, magkakatulad. Lahat ay paupahang sasakyan. Isang matandang lalaki, may nakarol na manggas ng kamiseta, naghihintay na hawak ang isang tasa ng kape. Salamat sa pagdating mo. Kailangan kong suriin mo silang lahat. Preno, makina, electronics. Gusto kong malaman kung merong nangangailangang agarang ayusin. Sinimulan mong magtrabaho. Karaniwang mga van lang, walang kakaiba. Ang ikatlo ay may problema sa injection. Ang ikalimang van naman, malapit nang masira ang rear brakes. Hindi malubha. Tahimik kang pinagmamasdan ng lalaki habang nagtatrabaho. Hindi siya nagsasalita o nagtatanong, puro titig lang. Naiinis ka pero nag-focus ka sa trabaho mo. 3 oras pagkatapos, ay natapos mo. Ipinaliwanag mo ang mga nakita mo. Mabuti, sabi niya. Magkano ang utang mo? Nagdalawang isip ka sandali. Karaniwan ay €400 ang babayaran dito. Pero may sinasabi sa iyo na hindi ito ordinaryong kliyente. €500. Bahagyang ngumiti siya. Kumuha siya ng isang bungkos ng pera, binilang ang 700 at ibinigay sa iyo. Ang dagdag ay para sa bilis at para sa pagiging discreet. May card ka ba? Ibinigay mo. Hindi siya nagtatanong o nakikipagnegosasyon. Maaaring tawagan kita ulit para sa mas malaking trabaho. Umalis ka roon na may kakaibang pakiramdam. Sobrang pera para sa kakaunting trabaho. Pero pera ay pera. 2 linggo ang lumipas. May tawag muli. Isa pang warehouse, isa pang industrial park. Ngayon ay mga mas malaking van, may improvised armor sa mga pinto. Napapansin mo ito sa bigat kapag binubuksan. Mabilis kang nagtatrabaho. Ang parehong lalaki na nagpakilala bilang Roberto o ganon ang sabi, ay nanonood sa'yo tulad ng dati. Nagawa mo na ba dati ang mga security modifications? Blindaje, hindi pa. Pero alam ko kung paano magtrabaho sa sobrang bigat, pagpapalakas ng suspension, mga ganon. Mabuti. Kasi iyon ang kailangan ko. Ang trabaho ay tumagal buong araw. Binayaran ka ng €1,200. Hindi ka nagtatanong. Hindi naman sila nagbibigay ng paliwanag. 1 buwan na ang lumipas at napunta ka na ng 5 beses. Palaging iba-ibang lugar, palaging van.
Nagsisimula ka ng makilala ang mga muka. Tinatawag silang Moretti Brothers. Mga Italian, pero may mga kontak sa Balkans ayon sa mga kausap na pinipilit mong huwag pakinggan. Isang araw sinabi sa iyo ni Roberto, "Hoy, nagtatrabaho ka mag-isa, tama? Wala kang mga empleyado?" "May workshop ako pero oo, mag-isa akong nagtatrabaho." "Perpekto. Kailangan namin ng isang mapagkakatiwalaan. Hindi basta sino ang pwede." Nag-alok siya ng isang deal, €3,000 fixed kada buwan para maging available ka sa mga emergency inspections plus additional payments para sa malalaking trabaho. Walang papeles, walang kontrata, cash lahat. Ang workshop mo naman ay kumikita ng 2,000 sa magandang buwan. Ito ay 50% na pagtaas dahil lang nandyan ka na available. "Paano kung hindi ako makapunta minsan?" Tinanong mo. "Tumawag lang ng maaga. Gusto lang namin ng priority." Iniisip mo ang mga bill, ang loan ng workshop, ang maliit mong anak na babae na nangangailangan ng dental treatment. Ngayon may 2 telepono ka. Isa para sa personal, isa para sa Moretti. Sa phonebook mo nakasulat sila bilang Transportes Rossi para kung may ibang makakita. Naging mas iba-iba ang mga trabaho. Pag-install ng mga lihim na compartment sa mga van, pagsuri ng mga cooling systems na hindi para sa pagkain kundi para sa ibang gamit, pag-modify ng mga fuel tank para magkaroon ng double bottom. Isang araw inutusan kang mag-install ng satellite tracking system sa isang van, pero kabaligtaran, para ma-off mo ito remotely. Hindi ito legal, di ba? Tinanong mo ng medyo biruan. Tumingin sa'yo si Roberto ng mahigpit. Gawin mo lang ang trabaho mo, ang pag-aayos ng mga sasakyan. Ang iba, hindi mo dapat problemahin. At binayaran ka niya ng doble sa normal. Lumipas ang 1 taon. May 2 buhay ka ngayon. Ang legal na workshop kung saan nagseserbisyo ka sa mga bus driver at delivery men. At ang isa pang trabaho na laging nagsisimula sa isang mensaheng, "Pwede ka ba ngayon?" Ang naging katulad mo ni Roberto ay parang partner na. May tiwala siya sa'yo. Inirekomenda ka niya sa iba. Minsan dinala ka niya sa isang industrial park sa Romania, 10 oras ang biyahe para suriin ang buong fleet ng refrigerated trucks. "Mga kaibigan itong mga ito na Bulgarian," sabi niya. "Mga seryosong tao, magandang makitungo. Seryoso ang mga Bulgarian, oo. Hindi sila ngumingiti, hindi nagbibiro, nagbabayad sa €100 bills. Tinapos mo ang trabaho at umalis na hindi lumilingon." Nagsimula nang mapansin ng asawa mo ang mga bagay. Ang cash na itinatago mo sa isang lumang toolbox sa likod ng garahe. Mga tawag sa kakaibang oras. Mga boses na tumitigil kapag pumapasok siya sa kwarto. Ang panahong nagpunta ka ng 3 araw sa advanced mechanics course, saka bumalik na may pulang mga mata, nanginginig ang mga kamay at pagod na parang hindi ka natulog kahit 1 minuto. "May problema ka ba?" Tanong niya isang gabi habang kumakain kayo. Kalma ang boses niya pero halata ang pag-aalala, ang duda na dati ay wala. "Ako? Wala. Mahal. Maganda lang ang takbo ng negosyo. May bagong kliyente ako. Mga importante. Mga taong nagbabayad ng maayos pero ayaw pinapansin." Sagot mo na binibigyang timbang bawat salita para hindi siya maghinala ng sobra. Sobrang pagkapribado, sabi mo. Pagsuporta niya na may bahagyang pahiwatig ng pagkabahala. Hindi na siya nagpumilit, pero nakikita mo na may nabasag sa pagitan ninyo. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, hindi na ito bumabalik sa dati. At kahit nang ngumiti ka o kausapin siya ng normal, alam mo na ngayon ay may tanong ang tingin niya na hindi niya masabi. Anong klaseng problema ang kinasangkutan mo? Bawat kilos mo, bawat salita ay sinusukat ng maingat na para bang ang buong buhay mo ay sinusubaybayan ng isang tao na dati ay naniniwala na hindi ka matitinag. Binibigyan ka ng mas malaking responsibilidad. Ngayon ay sinusupervise mo ang maintenance ng isang network ng mga workshops. Naples, Salerno, Bari.
Nakikilala mo ang iba pang tulad mo. Isang Albanian body worker na bihasa sa sheet metal, isang Serbian electrician na nag-i-install ng mga anti-theft system na talagang ginagamit para sa iba. Ang electrician ay si Marco. Isang araw habang nagkakape, sinabi niya, "Alam mo ba na kapag nadiskubre ito, tayong lahat ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 10 taon? Hindi ko iniisip iyon. Dapat may plano ako, B. May hiwalay na pera, contact sa Montenegro, para sa anumang mangyari." Sabi mo dumating ang unang babala ng hindi inaasahan. Isang araw tumawag si Roberto sa'yo na iba ang tono ng boses. Nakipag-usap ka ba kay Marco nitong mga nakaraang araw? Oo, noong isang gabi. Bakit? Wala, hindi na siya kasama namin. Mukhang umalis siya papuntang Germany. Hindi ka na nagtanong pa. Pero gabi na iyon, habang naghahanap sa internet, nakita mo ang balita. Isang bangkay ang natagpo ang sunog sa isang kanal malapit sa Caserta. Hindi binanggit ang pangalan o detalye, pero alam mong si Marco iyon. Walang nangyari sa plano B niya. Plano C? Mag-subscribe sa channel at mag-like ng video. Hindi ka natulog ng gabing iyon. Nakatitig sa kisame, habang ang asawa mo ay humihinga sa tabi mo, iniisip mo na baka wala ka ring plano B. Baka ang plano B mo ay mabuhay pa isang araw pa. Ngayon, bawat trabaho ay iba. Dinadala ka na nila na nakapiring sa ilan. Natutong magbilang ng mga liko, alalahanin ang mga tunog, amoy. Naging eksperto ka sa pag-alam kung nasaan ka kahit hindi nakikita. Isang araw tinanggal ang piring at napunta ka sa isang malaking warehouse na may mga tunay na armored vans na parang tangke ang itsura. May lalaking naghihintay, nakasuot ng mamahaling suit at makinang na sapatos. Ikaw ba ang mekaniko ng Moretti? Oo. Kailangan kong gawing police vehicles ang tatlong ito. Plaka, mga marka, ilaw, lahat. Kaya mo ba? Nanginginig ka. Ito ay ibang level. Ito ay pagpapanggap bilang autoridad. Ito ay... Siyempre kaya niya, sabi ni Roberto na nasa likuran. Siya ang pinakamahusay. At nagsimula kang magtrabaho. 3 linggo pagkatapos ng police vehicle job, nagsimula ang problema. Nawawala si Roberto. Ang telepono niya na laging available dati ay ngayon off na. Hindi sumasagot ang Moretti. Huminto ang mga trabaho. Una, naisip mong pahinga lang ito. Pero kinakain ka na ng pag-aalala. Unti-unting humihinto ang perang nanggagaling sa kabilang telepono. Tinanong ng asawa mo kung bakit mababa ang kita ngayong buwan. Nag-imbento ka ng dahilan tungkol sa mga kliyenteng late magbayad. Isang gabi, habang nag-iisa kang kumakain, maagang natulog ang asawa mo, nakatanggap ka ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Bukas, Warehouse 14, Casoria Industrial Estate, 8:00 ng umaga. Dumating ka ng mag-isa. Walang pangalan, walang bati, pero alam mong galing sila. Dumating ka ng tama sa oras. Medyo bakante ang warehouse, isang itim na van lang ang nasa gitna. May 2 lalaking hindi mo kilala. Isa ay bata, nakasuot ng madilim na suit, malamig ang tingin. Ang isa ay matanda, tila hindi pala kaibigan. Umupo ka, sabi ng binata. Umupo ka sa plastik na upuan. Nakatayo ang matanda sa likod mo. Ramdam mo ang bigat ng kanyang presensya sa batok. Wala na si Roberto, sabi ng binata. May mga problema sa loob. Kami na ngayon ang namamahala dito. Kailangan naming malaman kung ano ang alam mo, ano ang nagawa mo, at kanino ka nakipag-usap. Nagsasalita ka. Isinasalaysay mo lahat. Ang mga trabaho, mga lugar, mga pangalang naaalala mo. Wala kang itinatago, pero nanginginig ang boses mo. Nang matapos ka, tumango ang binata. Mabuti. Patuloy kang magtatrabaho sa amin. Pero ngayon nagbabago ang mga kondisyon. Mas maraming responsibilidad, mas matinding pagbabantay. At kung mabigo ka, hindi niya tinapos ang pangungusap, hindi na kailangan na ang mga bagong amo ay tinatawag na deluka.
Magkapatid tulad ng mga Moretti, pero mas bata, mas ambisyoso, at mas hindi mapredikto. Kasama sa kasunduan ngayon ang ganap na pagiging available. May taga-subaybay sa personal na mobile mo. Oras na sila ang magdedesisyon at ipinagbabawal ang paglabas ng rehiyon nang walang paunang abiso. Sumabog ang asawa mo nang makita kang nag-i-install ng app na nagbabahagi ng iyong lokasyon. Anong klaseng kalokohan ito? Bakit kailangan kang bantayan? Galing yan sa insurance company. Ang unang trabaho mo sa Deluca ay isang patibong. Pinadala ka sa isang pagawaan sa Foggia para i-check ang ilang truck. Pagdating mo, may mga pulis sa bawat sulok. Natigilan ka, nanginginig, halos tumakas. Ngunit ito pala ay isang rutinaryong traffic check. Walang nagtatanong o humihinto sa iyo. Pag-uwi mo, ikinuwento mo. Tumawa ang nakababatang kapatid na si Antonio De Luca. Nakikita mo? Maswerte ka. Pumunta ang anak mong babae sa kaniyang 8 taon. Binigyan mo siya ng bagong bisikleta, mamahalin, na may kasamang helmet. Masaya siya, pati ang asawa mo, sandali lang. Sa party, kasama ang ibang mga magulang, mga lobo at tsokolateng cake, muntik mo nang makalimutan kung sino ka ngayon. Muntik lang. Tumunog ang telepono. Ang kabilang telepono. Lumayo ka at sumagot ng mahina. Kailangan mong pumunta ngayon. May aksidente sa trapiko. Isa sa mga sasakyan namin. Kasama ko ang pamilya ko. Hindi ako makakapunta. Matiim na katahimikan. Tapos ang boses ni Antonio, malamig. Hindi iyon tanong. Tinitigan mo ang anak mong naghihip ng kandila. Malala ang aksidente. Isang van na bumangga sa puno sa gitna ng isang maliit na daan, liblib, kung saan ang lamig ng madaling araw ay sumisingit sa buto. Ang driver, isang binatang halos 20 taon pa lang, ay hindi gumagalaw. Hindi na humihinga. Ang makina ay may usok pa rin, at ang baluktot na bakal ay umuunat sa bawat kilos. Pero wala kang panahon para dito. Kailangang mawala ang sasakyan bago sumikat ang araw. Malinaw ang iyong tungkulin. Pataasin ng sapat ang makina upang madala ito sa junkyard at tanggalin ang anumang bakas ng pag-iral nito. Nagtrabaho ka ng paitaas ang mga kuko, ang puso mo ay tumitibok sa tainga. Hindi mo tiningnan ang upuan ng driver. Ayaw mong makita ang labi ng binata. May dugo sa lahat ng dako. Mas marami kaysa sa inakala mo. Ngunit nakafocus ang isip mo sa makina, sa mga gears, sa mga electrical connection na kailangang buhayin muli. Pagkalipas ng ilang minuto na para bang oras, gumising ang van sa 2 pagsubok, nanginginig na parang alam nitong delikado ang oras nito. Ikaw mismo ang nagmaneho. Matibay ang mga kamay pero parang umiikot ang tiyan hanggang sa junkyard. Sinusundan ka ng mga Deluca sa tiyak na layo, mapagbantay, mga aninong sumasabay sa hamog. Bawat kilometro ay isang hakbang ng mas malapit sa pagsikat, at kasama nito ang panganib na may makakita sa hindi dapat makita. Sa wakas, dumating ka. Nagparada, bumaba ng sasakyan, at pinanood kung paano ito dinala. 5:00 ng umaga. Walang tao sa kalsada at unti-unting nagliliwanag ang langit ng malabnaw na mga kulay. Umalis ka pa uwi, tahimik, pagod. Hindi ka inantay ng asawa mo. Nandun pa rin ang bagong bisikleta, may pulang laso, nasa pasilyo, hindi nasira. Umupo ka sa sahig, sa tabi nito, at sa unang pagkakataon sa mga oras na iyon, pinakawalan mo ang mga luha. Umiiyak ang katawan mo, umiiyak ang kaluluwa mo, at sa katahimikan ng madaling araw, tanging alingaw-ngaw lang ang naririnig mo ng ginawa mo. Nagpasya kang tapusin ito. Walang plan B, walang maayos na labasan. Tuwing gabi, kapag namamatay ang mga ilaw ng lungsod at nagiging pustiso ang mga lansangan, nararamdaman mo ang bigat ng lahat ng nakita at ginawa mo. Ang pagkakasala ay dumidikit sa balat, at alam mong kung magpapatuloy ka, huhukayin ka ng sarili mong takot.
Pero baka may paraan para makalabas dito nang hindi nawawala ang lahat. Sa loob ng ilang linggo, habang tinutupad mo ang mga legal na trabaho at nagpapanggap na normal, inaalala mo ang bawat detalye na maaaring makatulong. Mga pangalan, lugar, petsa, plaka, mga kargada. Lahat ng napansin, narinig o naisulat mo, iniingat mo ng maingat sa isang maliit na kwaderno na itinago mo sa pekeng kisame ng banyo, malayo sa mga matuturing na mausisang tingin. Bawat pahina ay panganib, pero pati isang hilo na maaaring makasave sa iyo. Isang araw, nagpasiya kang kumilos. Gamit ang disposable na mobile para hindi mag-iwan ng bakas, nakipag-ugnayan ka sa isang kilalang mamamahayag na mahusay sa etika at diskresyon. Nagkita kayo sa isang bar na malayo, may malabnaw na ilaw at mga bulong na nagtatakip sa pag-uusap. Iniabot mo sa kanya ang mga kopya ng lahat ng naipon mo at nakita mo sa mga mata niya ang kislap ng pagdududa ngunit seryoso. Nangako siya ng anonimidad, proteksyon, pati na rin ng programa para sa mga saksi kung kinakailangan. Hindi mo alam kung mapagkakatiwalaan mo siya, pero malinaw ang totoo. Ito ang iyong tanging opsyon. Umalis ka sa bar na mabilis ang tibok ng puso, batid na mula ngayon, walang balikan pa. Bawat desisyon mo ay maaaring pagkakaiba ng mabuhay o mawala magpakailanman. Mabilis ang pagsunod-sunod ng pangyayari. Naglathala ang mamamahayag ng isang malakas na artikulo. Mga lihim na network ng Camorra sa European Transport. Binigyang pangalan niya ang mga pekeng kumpanya, mga pagawaan, mga ilegal na pagbabago. Hindi binanggit ang pangalan mo, pero hindi mga tanga ang mga deluka. Pagkaraan ng 3 araw, pumasok sila sa pagawaan mo. Si Antonio De Luca mismo, kasama ang 2 mga sundang. Alam naming nagsalita ka. Wala akong kinausap. Nagsisinungaling ka. Yung mamamahayag, may nagbigay sa kanya ng impormasyon. Tanging ikaw o si Roberto lang ang maaaring gumawa niyan, pero patay na si Roberto. Kaya, inilabas mo ang baril na tinatago mo sa ilalim ng counter ng 1 buwan. Yung binili mo sa black market, hindi mo alam kung gumagana. Hindi ka ang umatake. May pumuputok mula sa labas. Pumutok ang mga bintana, nawasak na mga piraso ng salamin na bumagsak sa lupa na parang ulan. Bumagsak si Antonio, malakas ang pagtama ng katawan niya sa bangketa. Habang ang mga sundang ay nagsimulang bumagsak rin, may sumisigaw, may hindi gumagalaw. Napakabilis ng lahat kaya halos hindi ka makaresponde. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaki na may vest na may marka ng Guardia de Finanza, may armas, determinado. Pinatawag ka sa lupa, nilagay sa posas at binasa ang mga karapatan mo gamit ang matibay na boses ng mga taong hindi nagtatanggap ng tanong. Sa himpilan, ang malamig na ilaw ay nilalagas sa mga mata mo. Dumating ang mamamahayag na parang matagal na niyang hinihintay ka. Tinitigan ka niya na may halong awa at respeto. Pasensya na, sabi niya. Pero ang tanging paraan para maprotektahan ka ay maaresto kasama nila. Hindi gumagana ang pagiging testigo na may proteksyon. May mga tao sila sa loob. Mas maayos ito. Makipagtulungan ka at makalalabas ka rin sa ilang taon. Mas maiksi kaysa kung magtatago ka. Hindi mo alam kung matatawa o iiyak. 5 taon kang naipit, nabubuhay sa takot at tahimik na mga utos, at ngayon ay malaya ka. Malaya sa likod ng mga rehas, pero malaya. Ang pamilya mo, ang asawa mo at anak ay may bagong pagkakakilanlan sa ibang bansa na. Hindi mo na sila makikita pa, pero buhay sila. At yun lang ang sapat para huminga ang isang bahagi sa loob mo pagkatapos ng mahabang taon. Sa selda, sa unang gabi, bumabalik lahat. Ang bisikleta na may pulang laso, ang ngiti niya habang hinihipan ang mga kandila, mga laro sa parke. At pati na rin ang kakaibang pakiramdam na sa wakas, wala ka nang kailangang sagutin na tawag. Walang pwedeng mag-utos sa iyo. Hindi tumutunog ang telepono. At kung tumunog man,
Hindi mo na sasagutin. Humiga ka sa malamig na kama, pinikit ang mga mata at naramdaman mo ang isang bagay na akala mo nawala na. Isang patak ng kapayapaan, maliit, marupok, ngunit totoo. Dumating ang kalayaan kahit may mga rehas. Sa selda, iniisip mo ang bisikleta na may pulang laso. Ang ngiti niya habang hinihipan ng mga kandila. Na sa unang pagkakataon sa mga taon, hindi mo kailangang sagutin ang kahit anong tawag.